Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Habang tumatakbo siya mula sa kama, nabunggo niya ang matipunong katawan ni Wu Chen. Sabi ni Wu Chen, "Oh, gising ka na pala." Nagulat si Hua Bei at naisip, ang katawan niya parang inukit ng iskultor. Habang nakatitig siya sa katawan ni Wu Chen, sinabi nito, "Gusto mo ba ang nakikita mo? Gusto mo bang lumipat tayo sa loob, magpalit ng posisyon, at dahan-dahanin natin?" Sumigaw si Hua Bei, at tumakbo palayo. Sabi ni Wu Chen, ang batang ito talaga. Tapos tumingin siya sa telepono at naisip, kalma. Ang importante ngayon ay makuha ang impormasyon tungkol sa pamilyang Tu. Nagpadala siya ng mensahe, "Kuya mula sa pamilyang Tu, 10:00 ng umaga bukas sa CAF sa hilaga ng lungsod." Pagkalipas ng ilang oras sabi ni Wu Chen, "Kuya, bakit parang pakiramdam ko ay isang silent meeting ang tagpong ito?" Sagot ni Master Tu, "Ano ba talaga ang gusto mong itanong?" "Ayokong malaman ni Yang Master Lin na nagkita tayo." Sabi ni Wu Chen, "Umorder ka muna ng inumin. Dahan-dahan tayo. Lahat ba ng miyembro ng pamilyang Tu ay katulad mo? Bakit parang wala akong naririnig tungkol dito?" Sabi ni Master Tu, "Hindi ako mahilig sa kape." Nagsimula ang problema ng pamilya Tu nang dumating ang lalaking yon para makipagkita kay Peng Cheng. Noong araw na yon, dinala ni Peng Cheng ang lalaking yon sa aming baryo. Akala ng pinuno, katulad lang ito ng dati, isang malaking tao na gustong kumonsulta sa Feng Shui. Pero ang totoo, dumating ang lalaking iyon para pag-usapan ang isang uri ng negosyong kooperasyon, nagbabanggit siya ng mga plano sa ibang bansa, paggawa ng brand, tapos babalik sa lokal na merkado para agawin ang isang umuusbong na industriya. Hindi ko gaanong pinansin ang mataas niyang mga ideya, ang alam ko lang, tumanggi ang pinuno at si Peng Cheng ay magalang na humindi na may kasamang ngiti. Pagkalipas ng kalahating buwan, pinaslang si Peng Cheng ng propagator, at isinulat nito ang isang sumpa gamit ang sariling dugo laban sa buong angkan. Sabi ng pinuno, natakot ang lalaki sa paghihiganti at gustong ikulong kami magpakailanman sa baryo. Nakasulat sa mensahe, sinumang Tu na magsasalita ng labas sa takdang panahon ay itatakda sa kamatayan. Nagpatuloy si Master Tu, para sa kaligtasan ng buong angkan, iniutos ng pinuno na tigilan na namin ang pakikihalubilo sa mga tagalabas at mamuhay na lang bilang magsasaka sa baryo. Pero matapos kong maranasan ang malayang pamumuhay sa labas, paano pa ako makukontento sa pagbubungkal ng lupa? Kaya pinutol ko ang ugnayan sa pamilya, nangakong hindi ko gagamitin ang mga teknik ng angkan, at umalis sa baryo gamit ang ibang pangalan para maghanap buhay. Tungkol sa iba pang gaya kong umalis, hindi ko alam. Tinanong ni Wu Chen, bago mamatay si Tu Peng Cheng, sino ang nakasalubong niya sa labas ng baryo? Sumagot si Master Tu, hindi ko alam. Uminom si Wu Chen ng kape at nagsabi, sige. Bumalik ka na muna, mag-uusap na lang tayo sa telepono. At naisip niya, may panganib sa mga nagsasalita pag alis nila sa baryo, pero paano naman ang mga pumapasok sa loob? Sa 1,000 taon ng aking reinkarnasyon, ni minsan ay hindi ako naging dahilan para mahuli ang iba. Pero ngayong may mga bagong variable, tulad ni na Tongxin at Scarface na papunta sa pamilya Tu, kailangan ko itong siya sa atin. Ilang sandali ang lumipas, sinagot ni Wu Chen ang tawag. Who's this? Sabi ni Hua Lei, pasensya na po sa abala, Ginoong Wu. Ako po si Hua Lei mula sa Yubili. May oras po ba kayo? May gusto sana akong pag-usapan ng harapan. Sabi ni Wu Chen, sige. Sabihin mo kung saan. Pagkalipas ng kalahating oras, sabi ni Hua Lei, Ginoong Wu, nandito ka na. Alam kong medyo biglaan ito. Sabi ni Wu Chen, diretsuhin na lang natin, binibining Hua. Sabihin mo na ang pakay mo. Sabi ni Hua Lei, ito ang 400 milyong kinita mula sa benta ng Yubili Eye Cream na naging bahagi ng 5 Elements Nourishing Set. Dapat lang na ibalik ito sa'yo. Lubos kaming nagpapasalamat sa pag-promote mo ng event, kung magkakaroon man ng susunod, sana bigyan mo kami ng abiso. Makikipagkooperasyon kami ng buong buo. Sumagot si Wu Chen, huwag mo akong bigyang kahulugan. Utos lang ito mula sa mga leader ng probinsya. Sabi ni Hua Lei, kahit ganoon pa man, pwede ka namang pumili ng ibang kumpanyang makakasosyo. Ang Yubili ay puspusang nagtatrabaho para malampasan ang Huankai. Ang pagtanggap sa perang ito sa totoo lang, inilalagay ako sa alanganin. May isa pa. Pag-uwi ni Hua Bei kahapon, parang hindi na siya ang dati. Pero alam kong nakipagkita siya sa'yo. Mas kompetitibo pa siya kaysa sa akin.
Kung may nasabi man siyang nakasakit, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan at umaasang hindi mo siya tataniman ng sama ng loob. Naisip ni Wu Chen, hindi ka lang mabuting ate, isa ka ring matatag at prinsipyadong negosyante. Hindi masama, hindi masama. Biglang may dumating na kotse. Nagulat si Hua Li, ha? Magsasalita pa lang si Wu Chen, binibining Hua, ako, pero itinulak siya ni Hua Li palayo. Bumagsak si Wu Chen sa lupa. Lumipad ang bag ni Hua Li. Nakabulagta si Hua Li sa kalsada habang buhay. Sumalpok ang Chinese car sa plant box at nawasak agad. Dali-daling nilapitan ni Wu Chen si Hua Li at sumigaw, binibining Hua. Binibining Hua. Mahinang sabi ni Hua Li, Ginoong Wu, ang perang ito ibinabalik sa'yo. Ang kapatid ko wala siyang alam. Patawarin mo siya. Naisip ni Wu Chen, hangal na babae, hindi ko kailangan ng sakripisyo mo. Sino ng punyeta ang nagmamaneho? Kapalpakan. Hindi ko ito palalagpasin, sigaw ni Wu Chen, sistema. Reset. Agad siyang tumakbo kay Hua Li. Sabi ni Hua Li, reset timeline, ang pagtanggap sa perang ito sa totoo lang, inilalagay ako sa alanganin. Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang mukha, sabay kinuha ang kanyang backpack. Gulat na tanong ni Hua Li, ha? Ginoong Wu, ano? Hinila siya ni Wu Chen sa ligtas na lugar habang lumagpas ang Chinese car at tuloy-tuloy na bumangga sa kanal. Naisip ni Hua Li, bigla akong niyakap ni Ginoong Wu. Alam ba niya ang mangyayari? Kaya ba niyang makita ang hinaharap? Agad lumapit si Wu Chen sa kotse, binuksan ito, at sumigaw, hayop ka. Aalamin ko kung sino ka talaga. Habang hinila ang driver. Gulat na sabi ni Hua Li, ha? Si Leopard bro. Isa sa mga tao ni Pangulong Wang ng Runtong Capital. Isip ni Wu Chen, kilalang kilala niya. Biglang niyakap ni Wu Chen si Hua Li ng mahigpit, damang-dama ang kanyang nakakaakit na katawan, at sinabi, binibining Hua, ang mahalaga ay ligtas ka. Isip ni Hua Li, Ginoong Wu, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin na ligtas ako? Isip ni Wu Chen, sa 1,000 taon ng aking reinkarnasyon, ni minsan ay wala pa akong pinagkakautangan. Pero ngayong araw may utang ako kay binibining Hua, ang sarili kong buhay. Habang nakatitig sa kanyang mga mata, na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sinasabi mo ba'y ano ang kinalaman nito kay Pangulong Wang ng Runtong Capital? Tanong ni Wu Chen. Miss Hua, pakisabi ng buo ang lahat ng detalye. Baka makatulong ako sa inyo. Habang bumababa si Leopard bro mula sa kotse, sabi ni Hua Li, ngunit ang alitan tungkol sa utang kay Mr. Wang iyon ay personal kong problema. Hinawakan ni Wu Chen ang malambot na kamay ni Hua Li at sinabi, tingnan mo ulit ang kotse, halos mapasok na tayo sa kabilang mundo. Miss Hua, hindi na ito simpleng personal na usapin mo. Ipinagtanggol mo ako. Hinding-hindi na kitang ilalagay sa panganib muli. Sumagot si Hua Li, ha, ako ang nagligtas sa'yo. Maliwanag na ikaw ang nagligtas sa akin. Mr. Wu, hindi ka ba nasaktan sa ulo mo? Taos puso akong humihingi ng paumanhin, Mr. Wu. Kung may nangyari sa iyo, hindi ko na kailanman mababayaran ang utang ko sa Huankai. Sabi ni Wu Chen, tara na, una sa ospital, tapos hanapin natin siya. Hinila niya si Hua Li at dagdag, mabuti ako. Hindi na kailangan ospital, diretso tayo sa sangay sa silangang China ng Runtong. Sa sangay sa silangang China ng Runtong, sabi ni Hua Li, Mr. Wang, ayon sa kontrata, nabayaran ko na ang interes at punong guhit ngayong taon. Sa pinakamalabong panahon, mababayaran ko ang natitira bago matapos ang susunod na taon. Ngunit patuloy pa ring nagbabantang si Brother Bao, halos naging malala ang insidente. Hindi ba ito labis na? Sumagot si Mr. Wang, hindi naman ganoon ang pagkakapirma ng kontrata, tama ba? Tingnan mong mabuti. Kapag kaya mo nang bayaran ng buo, kailangang bayaran mo agad ang punong guhit at interes. Walang palugit. Kung hindi, ayon sa kontrata, dapat bayaran sa iyong katawan. Sabi ni Hua Li, Mr. Wang, maaari mong suriin ang performance ng aming kumpanya. Hindi namin kayang bayaran ng buo kasama ang interes. Sabi ni Mr. Wang, Miss Hua, tinutuya mo ba ako? Ang produktong 5 Energies returning ninyo ay ubos benta. Ang 400 milyong yuan na benta ay malakas sa trending, hindi gawa-gawa lang iyon. Kung bakit hindi kayang tiisin ni Brother Bao ang pagtanggi nyo? Tumayo si Mr. Wang at ipinagmamalaki ang gintong plate na Apple Watch, pagkatapos hinila ang blouse ni Hua Li at bahagyang inilantad ang cleavage, nagmadali namang sumugod si Wu Chen.
Sabi ni Mr. Wang, sa totoo lang, tungkol sa utang hindi mo na kailangang bayaran kung ayaw mo. Sundin mo na lang ang kontrata at makasama mo ako ng 2 buwan. Hindi ba ayos na yon? Biglang pinagbunalan ni Wu Chen ng kamao si Mr. Wang na nagpadulog sa kanya sa lupa. Unggol na sagot ni Mr. Wang, sino ka ba? Paano mo nagawang suntukin ako? Siguro ay gusto mong mamatay, bumunot si Wu Chen ng baril na tsino at sinabi, kung gusto mong mamatay, subukan mo lang ako. Hindi na babala ang susunod na bala. At pinaputok niya sa kisem. Isip ni Mr. Wang, napakabagsik. Agad siyang bumunot ng baril. Sigaw ni Hua Li, Mr. Wu. Sabi ni Wu Chen, ito ay sangay pa lang ng runtong kapital sa silangang China. Isang estrangherong mamamatay sa kalsada ng Donghai mukhang napakagaan palang pagpaparusa ni Atay sa inyo. Itininutok niya ang baril sa mukha ni Mr. Wang. Pawisan na isip ni Mr. Wang, tinawag niya siyang ganyan at narinig ko si Miss Hua na tumawag sa kanya ng Mr. Wu, kanina pwede bang siya nga ang Mr. Wu ng Donghai? Narinig ko na umalis si Atay ng bansa at madalas lumilipad si Mr. Wu sa iba't ibang lugar. Naiwan ang Donghai na walang leader, kaya may lakas ng loob ang mga ito. Ipinahayag ni Wu Chen, ang kontratang nag-uutos ng bayaran sa katawan ay labag sa batas. At inuusig mo pa si Miss Hua. Nananawagan ako ng 300 milyong yuan bilang kompensasyon, hindi naman labis iyon, di ba? Magkano ba ang nasa utang mo sa kanya ba? Sagot ni Mr. Wang, ako'y bulag at hindi nakilala ang dakilang tao sa harapan ko. Hindi ko alam na babae ni Mr. Wu si Miss Hua. Humihingi ako ng tawad, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Wala nang utang si Miss Hua. Tungkol sa kompensasyon sa pagkakasakit niya, bigyan niyo lang ako ng 1 araw. Ipapalipat ko na ang halaga sa account ni Mr. Wu bukas. At pinunit-punit niya ang kontrata. Namula si Hua Li at naisip paano ako bigla naging babae ni Mr. Wu? Sabi ni Wu Chen, wag gawing para kaming nasa ilalim ng mundo yan. May mas magandang paraan, lumapit ka rito, lumuhod, at magkoto ng 3 beses kay Miss Hua. Tapos ayusin na natin ito. Basta't legal ang negosyo mo sa Donghai, gawin mo lang ang kailangan mong gawin, dagdag ni Wu Chen habang hawak-hawak ang malambot na mga kamay ni Hua Li. Naisip ni Hua Li, Mr. Wu, tigilan mo na yang mga sinasabi mo. Ipaliwanag mo ng maayos. Habang lumulukso si Mr. Wang sa pagkukoto, naisip ni Hua Li, magiging mahirap itong klaruhin sa hinaharap. Ilang sandali ang lumipas, sa labas, sabi ni Hua Li, inakala ko ayusin ko si Mr. Wang ng sarili ko, pero ngayon, umaasa pa rin ako kay Mr. Wu. Magulo ang nararamdaman ko. Wu Chen ay sumagot, ang klase ng taong yon ay hindi basta makukumbinsi sa pakiusap lang. Sabi ni Hua Li, baka nga ang paraan mo ng pangangatwiran ang tama, Mr. Wu. Sa anumang kaso, ikinagagalak kitang makilala. Niyakap ni Wu Chen ang malambot at pinong kamay ni Hua Li at sinabi, ang karangalan ay akin. Dagdag ni Hua Li, nga pala, nabanggit ni Bibi na may pustahan daw kayo, na kung matalo siya, kailangan niyang magbuhos ng inumin at magsilbi ng pagkain. Medyo bata ang dating. Pero kung ayos lang sa'yo, Mr. Wu, maaari ba akong magluto ng ilang simpleng putahe bilang taos pusong pasasalamat? Sagot ni Wu Chen, sige. Pagkalipas ng kalahating oras, tumingin si Hua Bei sa salamin at sinabi, kaya ganito siguro ang style ng pananamit ng nobya niya. Ibig bang sabihin gusto niya ang ganitong tipo? Nakakatuwa rin pala ang magsuot ng ganito. Inisip niya si Wu Chen na inaamoy ang leg niya habang nakatingin siya sa salamin, saka inisip niyang nagsasabi ito dahil naintindihan mo na ano sa palagay mo ang kailangan ko ngayon. Alam mo na, hindi ba? Habang lumuluhod si Hua Bei sa harapan ni Wu Chen, biglang dumating sina Hua Li at Wu Chen. Nagulat si Hua Li at sinabi, Bibi, ano ang ginagawa mo? Agad nagtakip si Hua Bei at napasigaw, Bakit mo siya dinala pabalik? Sabi ni Hua Li, malaki ang naitulong ni Mr. Wu sa atin. Isa siyang kagalang-galang na bisita. Samahan mo muna siya habang ako'y nagluluto. Sagot ni Hua Bei, magpapalit muna ako ng damit di. Ilang sandali ang lumipas, sinabi ni Wu Chen, munting bulaklak, lumapit ka nga. Sabihin mo sa akin, bakit umutang ang ate mo sa runtong kapital at pumirma ng ganong klaseng kontrat? Umupo si Hua Bei at sumagot, wag mo akong bigyan ng kung anong bansad. Kami ng ate ko gusto lang naming lampasan si Lirobing. Mula pagkabata, mahilig na ang ate ko sa mga pampaganda, samantalang ako na may nahilig sa pagme-makeup.
Sa nakalipas na mahigit 10 taon, ito na ang naging pinakamalaking hilig namin. Noon, parang libangan lang ito. Pero matapos graduate ang ate ko at magtrabaho sa iba't ibang kumpanya, lagi siyang nilalamangan o ginagawa ng hindi kaaya-ayang alok ng mga amo niya. Makaraan ng ilang taon, nagsawa na siya sa lahat ng iyon. Ako ang nagsabi sa kanyang iwan ang trabaho at simulan ang cosmetics business kasama ko. Pero ang gawing negosyo ang isang bagay na mahal mo, mahirap iyon, alam mo na siguro. Ang mas nakakadiri, isa sa mga manyakis na may gusto sa ate ko ay bumibisita sa kumpanya namin kada 6 na buwan para lang pagtawanan siya. Sabi pa niya, bakit ka pa nagtatrabaho ng ganyan? Kung paligayahin mo lang ako sa kama, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Sabi pa niya, hihintayin daw niyang malugi kami at gumapang ang ate ko sa kama niya. Sabi ko sa gago na yon na huwag na siyang umasang mangyayari yon. Dahil ang kumpanya namin na Yobili ay magiging mas magaling kaysa Huancay ni Lirobing. Magiging ganap kaming mga taong hindi na pwedeng tapakan ng kahit sino. Sabi ni Wu Chen, ang malampasan ang Huancay ay hindi ganoon kadali sa maikling panahon. Pero kung iwasan yung direktang makipagkumpetensya kay Robing at gawing flagship product ito, ang maging isang makapangyarihang kumpanya ng cosmetics sa maikling panahon ay posibleng mangyari. Tanong ni Huabei, mas masustansya kaysa sa wellness products at mas pampaganda kaysa makeup. Beauty soap. Sagot ni Wu Chen, may alam ako tungkol sa tradisyonal na Chinese health methods. Kapag matagal mong iniinom ang beauty soap, lalo kang bumabata. Obligadong inumin ito ng mga kababaihan. Sabi ni Huabei, pero nung tiningnan ko ang recipe, parang karaniwang Chinese herbs. Totoo ba talagang epektibo yan? Hindi ba't parang misleading? Sagot ni Wu Chen, may isang sangkap na hindi mapapalitan, ang golden silkworm pupae. Ang kalidad at tamang timpla nito ang pinakaimportanteng lihim ng produkto. Isip ni Wu Chen, syempre, hindi madaling makuha ang mataas na kalidad na golden silkworm pupae. Kailangan niyong pumunta sa Lingnan. Nagkataon na ang tahanan niyong magkapatid sa lungsod ay nasa Lingnan din, kaya pwede kang magsaliksik habang naroon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.